Nangyari ang kasong ito noong June 21, 2017 sa Singapore. 1:30 ng hapon, may isang babaeng kalmadong sumasakay sa ferry sa Harbourfront Cruise Center. May bitbit siyang bag, pasaporte at mga alahas ni hindi naman sa kanya. Habang sumasakay siya sa barko, hindi alam ng mga tao sa kanyang paligid na may iniwan siyang 2 matanda sa isang apartment sa Bitok Reservoir Road, duguan, nakakapos at nag-aagaw buhay. 6 na araw ang lilipas bago siya tuluyang mahuli. Eksaktong 3:39 ng hapon ng araw ring iyon, may dumating sa apartment. Isang lalaki. Hinahanap ang kanyang mga biyanan. Nag-aalala na kasi ang kanyang asawa dahil hindi sumasagot ang mga ito sa tawag. Bumukas ang pinto at ang nadatnan niya sa loob ay tila isang bangungot na hinding-hindi malilimutan ng buong Singapore. Ngayon, hihimayin natin ang tinaguriang Bitok Double Murder. Isang kaso kung saan sa isang bansa nangyari ang krimen at sa ibang bansa nilitis ang sospek. At kung saan ang hustisya, depende kung sino ang tatanungin mo, ay baka hindi talaga nakamit. Agad na tumawag ng mga pulis ang manungkang. Pagpasok ng mga otoridad sa unit, tumambad sa kanila ang mag-asawang sina Chia Ngim Fung, 79 years old, at ang misis nitong si Chen Sik Fa, 78 years old. Magkahiwalay silang natagpuan, pero parehong nakatali ang mga kamay at paa. Puno ng dugo ang mukha ni Chia at kitang-kita ang mga pasa sa katawan nito. Si Chin naman, sa unang tingin ng mga investigador, ay walang malalang sugat sa lapas. Pero iba ang ibubunyag ng autopsy mamaya. Siyempre, may mga nawawalang gamit sa bahay at ang Indonesian nilang katulong na si Kasana na wala pang 1 buwang namamasukan sa kanila ay biglang naglaho. Sino nga ba ang mag-asawang ito? Higit 3 dekada nang nakatira sina Chia at Chin sa Bitok Reservoir Apartment. Kilalang-kilala sila ng mga kapitbahay. Sabi nga ng isang nakatira sa parehong palapag, lagi silang magkasamang lumalabas. Parang laging may sariling mundo, laging magkaakbay. Palakwento at masayahin daw si Chin, habang tahimik naman at formal itong si Chia. Kwento naman ng may-ari ng minimart sa ibaba, napakabait ni Chin. Bukod sa madalas itong bumili ng groceries, palihim din itong nag-aabot ng perang pagkain sa janitor ng kanilang gusali. Bago sila nagretiro, nagpatakbo sila ng isang department store mula 1977 hanggang 1990 at sinundan pa ng mga tindahan ng sapatos at cosmetics hanggang taong 2000. May 5 silang anak at ang isa sa mga ito ay kasama pa nila sa bahay. Sa madaling salita, mababait silang amo. Maayos nilang pinapakitunguhan si Kasana at isinasama pa nga nila ito sa mga galaan. Sa katunayan, 27 araw pa lang itong naninirahan sa kanila. Yun lang ang kabuoang panahong ipinagsama nila bago sumapit ang madugong umaga ng June 21st. Si Kasana, o kilala rin sa pangalang Anna Abdul Muiz sa mga opisyal na dokumento, ay ipinanganak noong June 10, 1976 sa Kebumen Regency, Central Java. Pang-anim siya sa 8 magkakapatid. Lumaki siya sa Jakarta. Nag-asawa noong 1996, nagkaroon ng 4 na anak at nakipag-divorce noong 2011. Hindi na bago sa kanya ang mangibang bansa. Nagtrabaho siya sa Malaysia noong 2008 sa loob ng 3 taon at noong March 3, 2017, tumapak siya sa Singapore sa unang pagkakataon para maging housekeeper sa isang pamilyang Singaporean. Pero ayon sa mga dokumento ng korte sa Indonesia, doon pa lang ay miserable na siya. Araw-araw daw siyang nakakatanggap ng mura at panlalait sa una niyang amo. 2 buwan niya itong tiniis hanggang noong May 6, nagbanta siyang tatalon sa building kapag hindi siya pinayagang mag-resign. Natakot ang amo, kaya ibinalik siya sa agency.
Dito natin kailangang unawain ng sistema. Ang mga migrant housekeeper sa Singapore ay hindi pwedeng umalis sa trabaho basta-basta. Nakatali ang visa nila sa kanilang employer. At may isa pang katotohanan. Madalas na kinukuha ng mga amo ang pasaporte ng kanilang katulong. Sa batas, bawal ito, pero parang kinukonsinti ng sistema. Kasi bago makapag-hire ng katulong, kailangang maglabas ang amo ng security bond na nagkakahalaga ng 5,000 Singaporean dollars o nasa mahigit 200,000 pesos sa kasalukuyan. Kapag tumakas o nawala ang katulong ng walang paalam, kumpiskado ang pera ng amo. Kaya para hindi ma-penalty, itinatago nila ang pasaporte. Dahil dito, nagiging sobrang dehado ang mga babaeng ito. Umaasa sila sa amo para sa pera, tirahan, permit para manatili, at karapatang makauwi. Hindi natin alam kung itinago ng unang amo ni Kasana ang kanyang pasaporte. Pero ang sigurado, desperado na siyang umalis sa kanila. Pero kailangan niyang manatili sa Singapore. Kailangan niyang buhayin ang kanyang mga anak, lalo na ang 16 na taong gulang niyang bunso. Baon din siya sa utang. Matapos malugi ang itinayo nilang negosyong chicken rice ng kaibigan niya sa Jakarta. Kailangan niya ng pera, kaya kahit anong trabaho, papatusin niya. Noong May 25, 2017, 19 na araw, matapos niyang magpanggap na tatalon sa building, na-deploy siya ulit. Dinala siya ng agency kina Chia at Chin. Pero halos unang araw pa lang, kinasusuklaman na niya ang bagong pinapasukan. Sabi sa court documents, inis na inis siya kapag pinapagalitan siya ni Chin. Pero wala siyang magawa, kailangan niyang magtiis. Balikan natin ang umaga ng June 21, 2017. Habang nag-aayos ng cabinet sa kwarto ng anak na lalaki ng mag-asawa, may nakalkal si Kasana, ang kanyang pasaporte. Sa wakas, nahanap niya kung saan ito itinako. Sa sandaling iyon, nagbago ang takbo ng kanyang utak. Kukunin niya ito at tatakas siya. Pero may problema. Nasa loob ng bahay ang mag-asawa. Ayon sa sarili niyang salaysay, na lumabas sa pagliliti sa Indonesia at sa coroner's inquiry sa Singapore, napanood daw niya sa isang pelikula na pinamagatang The Revenger Queen ang ideya na itali muna ang mga biktima bago tumakas. Ang plano niya, gapusin ang dalawa, pagnakawan at umalis bago pa may makatuklas. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Unang pinuntahan ni Kasana si Chia na natutulog noon ng patagilid sa kama, nakatalikod sa kanya. Bigla niyang dinikitang mabilis ng duct tape ang bibig nito at sinimulang talian ang mga kamay gamit ang tali na gawa sa raffia. Nagising si Chia. Nanlaban ito kaya lumuwag ang tape sa bibig. Sumigaw ang matanda. Para matakpan ang ingay, binuksan ni Kasana ang TV at isinagad ang volume nito sa pinakamalakas. Pagkatapos, sinuntok niya sa mukha ang matanda. Pero patuloy pa ring nanlaban si Chia hanggang sa pumutok ang balat nito. Nang makakita ng dugo si Kasana, nagpanik siya. Sa gitna ng takot, may nakita siyang kahoy na silya ng dressing table. Dinampot niya ito at paulit-ulit na inihampas sa ulo ng matanda hanggang sa hindi na ito gumalaw. Sa mga sandaling iyon, pumasok na si Chin sa kwarto. Hindi malinaw kung nandoon na ba siya simula pa lang o naabutan niya ang krimen. Ang tiyak lang ay itinulak niya si Kasana mula sa likod. Lumingon si Kasana at buong lakas na itinulak pabalik ang matandang babae. Tumalsik si Chin sa pinto ng banyo sa loob ng kwarto. Nauntog ang ulo sa pader at bumagsak sa sahig. Habang nakahandusay si Chin, tinalian ni Kasana ang mga paa at kamay nito ng raffia at ikinabit sa sabitan ng tuwalya. Pero pumiglas pa rin ang matanda. Kaya humawak si Kasana sa lababo ng banyo at paulit-ulit na tinapakan at niyurakan si Chin hanggang sa mawalan na rin ito ng malay. Kinumpirma ng autopsy na parehong namatay sina Chin at Chia dahil sa blunt force trauma.
Si Chia sa matinding pinsala sa ulo. Si Chin naman sa ulo at dibdib. Nang wala nang humahadlang sa kanya, hinalughog ni Kasana ang buong apartment. Kinuha niya ang mga alahas, mamahaling relo, mga cellphone, isang laptop at cash. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang pasaporte. 1:30 ng hapon. Sumakay siya sa ferry papuntang Batam gamit ang sariling pasaporte. Isang bagay na nakatala sa immigration. Pero kakaiba. Iba ang ikinuwento niya sa mga nakasalamuhan niya habang nagtatago. Ang sabi niya, sumakay daw siya ng palihim sa engine room ng barko. Nagpipigil na huminga at upo para hindi mahuli. Bandang 2:50 ng hapon, tumawag siya sa maid agency gamit ang hindi kilalang numero. Mabilis lang ang tawag. Sabi lang niya, may nagawa siyang pagkakamali at kailangang umuwi agad ng mga nakatira sa flat. Sabay ibinaba ang telepono. Naramdaman ng staff ng agency na may hindi magandang nangyari. Kaya tinawagan nila ang anak na babae ng mag-asawa. Tinawagan ng anak ang kanyang ina. Walang sumasagot. Tinawagan ang landline, wala pa rin. Kaya naman, pinapunta niya ang kanyang asawa sa apartment para mag-inspect. Samantala, ligtas na si Kasana sa Indonesia. Naglakbay siya patungong Tungkal Iler sa probinsya ng Jambi, sa isla ng Sumatra. Isang maliit na bayan na may 3 oras ang layo mula sa kabisera ng probinsya at higit 185 miles ang distansya mula Singapore. Noong June 24, 3 araw matapos ang pagpatay, pumunta siya sa Hotel Nanber. Sarado na ito sa gabi, kaya natulog muna siya sa kung saan at bumalik kinabukasan para mag-check-in. Kahit tinutugis ng batas, kapansin-pansin na hindi siya nagpapakababa ng profile. Totoong pangalan niya ang ginamit niya sa hotel. Madalas din siyang pumunta sa kalapitan na internet cafe para magbasa ng mga balita tungkol sa nangyayaring pagpatay sa Singapore. Isang 24-year-old na lalaki na nagngangalang Haryanto ang nakapansin sa kanya. Alam nito ang pangalan niya dahil hindi naman ito itinatago ni Kasana. Nakita ni Haryanto ang binabasa ng babae at napansin na ang suspect sa balita ay Kasana rin ang pangalan. May naalala pa si Haryanto. Habang nasa internet cafe, narinig nilang may kausap sa telepono si Kasana at sinabing, "Ano nang lagay nila? Hindi ko alam kung namatay sila. Handa akong magbago at manirahan na lang sa Pisantren." Ang Pisantren ay isang Islamic boarding house sa Indonesia kung saan nag-aaral ng Quran at humihingi ng espiritual na gabay ang mga estudyante. Naaalala rin ng isang kaibigan ni Haryanto na binanggit nga ni Kasana na gusto nitong pumasok sa ganoong paaralan para magpakabait. Kung para saan ang pagsisisi na iyon, hindi niya sinabi. Dahil dito, naging kahinahinala siya. May tumawag sa pulis. Gabi ng June 27, 2017, bagaman nakatala sa ibang source na June 28 dahil madaling araw na, nilusob ng mga pulis Indonesia ang kwarto niya sa Hotel Nanber at tuluyan siyang inaresto. Nang halughugin ang kanyang mga gamit, na-recover ang mga alahas, mga relo, 3 cellphone, laptop at ang perang cash na iba-iba ang currency, kabilang ang Singapore dollars at Indonesian rupiah na nagkakahalaga ng 11,900 pesos sa kasalukuyan. Sa gitna ng interogasyon, bumigay si Kasana. Inamin niya ang pagpatay. Gusto ng Singapore na maibalik si Kasana doon para litisin, pero may malaking pader silang nabangga. Sa batas ng Indonesia, may prinsipyo silang sinusunod na tinatawag na personality. Ibig sabihin nito, ang sinumang mamamayang Indonesian na inaresto sa sarili nilang bansa para sa krimeng ginawa sa abroad ay hindi pwedeng i-extradite o ipasa sa ibang bansa. Sa halip, dapat silang litisin sa korte ng Indonesia. Nagkapirmahan na ng extradition treaty ang dalawang bansa noong 2007, pero noong 2017, hindi pa ito naratipika ng Indonesian Parliament
kaya wala pa itong bisa sa batas. Walang nagawa ang Singapore kundi hayaang doon usigin si Kasana. Ang sumunod ay ang pagtutulungan ng dalawang bansa para sa imbestigasyon. Binuo ang kaso laban kay Kasana at ang paglilitis ay naganap sa Jakarta noong 2018 mula February 27 hanggang May 2. Sinampahan siya ng kasong premeditated murder o pinagplanuhang pagpatay at pagnanakaw. May mga testigo mula sa Singapore na lumipad pa Jakarta at ang iba naman ay sumalang via video link. Napatunayang nagkasala sa korte si Kasana. May kapangyarihan sana silang hatulan siya ng kamatayan, ngunit hindi nila ito ginawa. Habang buhay na pagkakabilanggo ang inihatol sa kanya. Nag-apela si Kasana. Noong August 15, 2018, pinagtibay ng Jakarta High Court ang hatol na guilty, pero ibinaba ang parusa sa 20 taon na lamang. Walang ibinigay na malinaw na dahilan kung bakit binawasan ang kanyang sentensya. Doon na siya nakakulong sa Indonesia simula noon. 3 taon ang lumipas, nagsagawa rin ng sariling hakbang ang Singapore. Noong September 1, 2020, binuksan ng isang coroner's inquiry doon. Ito ang paraan ng Singapore para opisyal na suriin ang nangyari gamit ang sarili nilang sistema at batas. Hindi na nila pwedeng parusahan o hatulan si Kasana, pero maaari nilang patunayan ang mga katotohanan at tukuyin kung sino ang may sala. Ang mga madugong fingerprints na nakuha sa banyo ng apartment ay napatunayang kay Kasana at ang dugo ay nakumpirmang kay Chia. Tumistigo rin ang investigating officer na si Assistant Superintendent of Police Mahathir Mohamad upang ibahagi ang resulta ng autopsy at ang naging hatol ng Indonesia. Noong September 2, 2020, inilabas ng State Coroner ang desisyon. Idineklara niyang ang pagkamatay ng dalawa ay kaso ng unlawful killing at si Kasana ang may pananagutan. Nagpaabot ng pagkikiramay ang coroner sa pamilya ng mag-asawa. Bagamat walang miyembro ng pamilya ang nandoon sa korte para pakinggan ito. Sa kasalukuyan, patuloy na nagdurusa si Kasana sa kulungan sa Indonesia. At kung magpapatuloy ang magandang asal, maaari siyang makalaya ng maaga pagdating ng taong 2031. Sabi ni Kasana sa mga investigador, wala daw siyang intensyong patayin sina Chia at Chin. At dito nagiging magulo ang usapin ng motibo. Consistent ang kwento niya sa korte ng Indonesia at sa inquiry sa Singapore. Gusto lang daw niyang tumakas at nangyari lang ang pagpatay dahil lumaban ang mag-asawa. Pero iba ang konklusyon ng mga pulis sa Indonesia. Para sa kanila, pagnanakaw ang pangunahing motibo. Pumasok siya doon para manguha ng ari-arian at ang pagtakas ay palusot o secondary goal na lamang. May punto ang magkaibang panig. Naghanda siya ng tali bago pa man magsimula ang krimen at pagkatapos ng pagpatay, sistematiko niyang pinagnakawan ng bahay. Alam niya kung saan hahanapin ang mga alahas at pera. Hindi iyon gawa ng isang taong nagpapanik lamang. Pero sa kabilang banda, tumawag pa rin siya sa agency para magpasaklolo para sa mag-asawa. Sina Chia at Chin ay ilang dekadang nagsama bilang mag-asawa. Magkasamang nagnegosyo, magkasamang nagretiro, magkasamang tumanda. Sabi nga ng kapitbahay, lagi silang magkasundo at magkaakbay. At hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, magkatabi pa rin silang natagpuan sa parehong apartment sa parehong hapon at sa parehong taong nag-aalala sa kanila. At habang natatagpuan ang kanilang mga labi, ang pumatay sa kanila ay ligtas na nakarating sa ibang bansa. Maituturing ba itong tunay na hustisya kung ang nagkasala ay nilitis at ipinarusahan sa sarili niyang bayan imbis na sa bansang pinangyarihan ng kanyang karumal-dumal na krimen? Ano sa palagay niyo? Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories fam. Nasa description po sa ibaba ang link.
Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!